Nakakalungkot and pwedeng nakakahiya din. Kasi biruin mo, 20 Pinoy transgender versus 4 or 5 Thai transgender ang nagrumble. So, syempre, kung sino yung mas marami ang tao, siya yung nagwagi sa rambulan na yan. So, may nag-request. Isa ito sa nag-message sa akin, sabi, paki-content naman po tong kaganapan kaninang madaling araw sa Thailand. So, kanina lang to, no? So, nangbuli kasi yung mga trans Pinay natin sa Thailand, kaya kinuyog yung mga trans na Thai. At ayan, nagrambulan sila para kuyugin ng taong bayan na Thai. O, di ba? Disclaimer muna tayo. Wala po ako doon sa place and time of incident, pero bilang isang LGBT member na hindi talaga violence. Never naging sagot ang violence kapag sinosolve mo ang problema. And since nasa ibang country tayo, ugaliin natin na irespeto yung rules and regulations nila doon since tayo ang foreigners sa ibang country. Ayon sa pagsasaliksik ko, ayan yung news and basahin natin yung kaganapan. So, breaking by Kausod English sa Facebook page nila. A group of about 20 Filipino transgenders have been surrounded by an angry mob of 100 Thai transgenders at a hotel in Sukhumvit Soy 11 early Tuesday at 3:30 a.m. after an early rumble at 5 a.m. on Monday, where the Thai side said they were taunted, given a middle finger, and attacked first by 20 Filipinos against 4 Thais. And video footage spread on social media in the Philippines. Police had to call for reinforcement to extricate some Filipino transgenders from the hotel to safety to Limpini Police Station, but not before the Thai mob managed to physically attack some of their way out. Others are still trapped inside the hotel. So, grabe pala, no? As in, makikita mo talaga sa video, napanood ko yung video, pero ayokong i-post kasi ma-community guidelines ako. Pero may mga pictures. Ayan yung mga pictures. Nakakalungkot ang ganitong senaryo. Kasi, kapag marami kang ginawa, regardless, no? Kapag meron kang ginawang kasalanan na isa or nagkamali ka kahit minsan lang, burado na lahat. At ang masama pa dito, magiging negative ang tingin ng tao sa'yo, magiging generalized na ilalahatin nila ang lahat ng mga LGBT kahit na may mga matitinong LGBT. May message din ako ng friend ko doon sa Thailand na nag-work doon and ayun na nga sinend sa akin. Same yung website na binasa ko. So, ganyan na naloloko sila kasi ganito nga yung nangyari, no? And hindi rin daw niya alam yung exact reason kung bakit humantong sa ganitong rambulan. As a reaction, so, ang pinakaunang napansin ko doon, before nangyari yung insidente, basing sa videos na napanood ko, mukhang may amats na, no, yung mga involved. So, nakita nyo naman, medyo nagiinuman sila or kumakain, basta parang ganon. Kaya, medyo lumakas ang loob, mga ganon. Number 2 is that, since may rambulan na, may physically, emotionally, mentally, I think it is about time na irespeto na lang natin kung ano yung mga laws ng mga countries na pinupuntahan natin kasi in the first place, hindi tayo taga doon. Dayuhan po tayo doon sa Thailand or kahit saan pa man tayo pumunta. Alam mo yon, taasan pa natin yung tiis level natin. Kahit na dehado tayo, isipin natin, mas lamang ang mga lokal na mga tao doon kapag na-involve ka sa gulo, no? And number 3, there is no place for violence dito sa mundo, no? So, bilang isang LGBT member, siguro naman, hindi naman ako bilang sausawera, pero as an LGBT member, it is high time for us na hindi violence ang sagot sa lahat ng mga problema natin, no? Mapaangas man yan or kahit na anong sitwasyon meron ka, hindi violence ang solusyon. Kasi, ang magiging resulta kapag violence ang ginagamit mo is magkakaroon ng legal remedy na yan, no? Pwede kang makasuhan, pwedeng masiraan ka sa business, pwedeng masiraan ka sa employment mo, at magkakaroon ka pa ng kaso. O, di ba? So, mahirap talaga, napaka-stressful. And sana
ang pang-fourth is, wag nating tularan yung ganitong gawain na parang wala tayong disiplina sa sarili natin. We should control ourselves even though may mga nag-a-aggravate or may umaangas sa'yo. Parang kapag nasa ibang country ka, you should also observe maximum tolerance, no? Kasi mahirap talaga kapag ma-involve ka sa gulo, lalong-lalo na kapag wala kang mahingan ng tulong sa place na walang masyadong Pinoy, wala kang masyadong relatives, tapos alam mo yun, yung parang isolated ka lang talaga. And siguro lesson ito sa lahat na ganito ang mangyayari sa'yo kapag hindi mo nirespeto ang laws ng ibang country, tapos hindi mo nirespeto ang sarili mo, ayan. And kapag may problema sa papel mo kapag pumupunta ka sa ibang bansa. And matutuklasan talaga yan kapag gagawa ka talaga ng kabaliwan katulad niyan. Kaya ang verdict, wala pong nanalo between the 20 Pinoy LGBT trans versus 4 to 5 Thai na trans na nakipagrambulan. Kasi unang-una talaga sa lahat, violence is not or will never be the right answer sa lahat ng mga problema mo. And irespeto talaga natin ang kultura tsaka yung rules ng bansang pinupuntahan natin. Sana may natutunan kayo dito sa content natin about sa rambulan doon sa Thailand na magkakaroon na naman ng generalization, stereotypes, lalahitin na naman ang LGBT kahit na may mga LGBT na Latino, di ba? Damay-damay na. So, sana pangalagaan natin ang ating reputation and sana i-promote natin yung self-discipline. So, sana may natutunan kayo dito sa discussion natin and mag-message lang kayo kung may mga iba pang reaction na pwede nating i-discuss sa mga next na vlogs natin. So, i-follow nyo na lang ako sa Instagram account, The Story of Anthony, and syempre sa mga iba pang platforms ko. So, thank you so much. Have a nice day and think positive.